Magandang buhay at welcome sa isa na namang masarap na episode dito sa kusina ni John Debbie. At yung recipe na lulutuin natin sa araw na to ay pwedeng-pwede sa kahit na anong handaan at kahit na anong okasyon. Beef caldereta. At umpisa na natin, magpainit lang ng kawali at tapos lagay tayo ng konting mantika. Tapos gagawin natin dito ay sangkutsa muna natin yung ating carrots at kamote. Hindi po ako gagamit dito ng patatas, gagamit tayo ng kamote para medyo mayroong konting tamis. Para maiba naman doon sa ating usual na ginagawa na kaldereta. Tapos gagawin natin dito ay sangkutsa lang natin hanggang magkaroon ng konting crust yung ating kamote at carrot. Siguro mga 5 to 6 minutes natin, moderate flame. Tapos pag okay na, pwede na natin ihango to, itaboy muna natin. Ngayon kung ayaw nyo naman ng kamote, pwede naman kayo gumamit ng patatas. Pero mas sinasuggest ko na gumamit kayo ng kamote. Tapos dagdag lang tayo ng konting mantika. Tapos gigisa na natin yung ating bawang. At yung bawang natin, tinadad lang natin yan ng medyo pino. Tapos sangkutsa natin siguro mga 30 to 40 seconds or hanggang maging light brown yung appearance. At maganda yan pag medyo marami-rami ng konti yung bawang na gagamitin natin. Tapos sunod na natin yung ating sibuyas. At yung sibuyas natin ay hiniwa lang natin yan ng maninipis. Sangkotsa lang din natin siguro mga 20 to 30 seconds. Tapos, lagay na natin yung dahon ng laurel. Siguro mga 2 o 3 pirasong dahon ng laurel. Hatiin nyo lang sa gitna. Tapos, gisahin nyo ng mga 10 to 15 seconds. Tapos, lagay na natin yung ating karneng baka. At gumamit pa ako rito ng purong karne. Wala pong buto yung ating baka. Tapos gagawin natin dito, sangkutsa natin siguro mga 7 to 8 minutes hanggang maging brown yung appearance ng ating karne. At yung karne natin mga nasa 1.2 kilogram lang yan. At yung gagawin nating kaldereta, hindi yung usual na medyo konti yung sauce. Ito medyo marami-rami ng konti yung sauce para at least ma-enjoy naman natin. Tapos naglagay na ako rito ng pamintang durog at masarap yan pag medyo marami-rami ng konti yung pamintang durog na nilagay natin. And by the way, para sa kumpletong listahan ng ating ingredients, sinulat ko po sa description box. Naglagay na rin tayo rito ng patis. Tapos haluin lang natin ng mga ilang minuto para ma-absorb ng ating karneng baka yung patis na nilagay natin. Tapos lagay tayo rito ng tomato paste at naglagay ako rito ng mga 2 kutsara. Tapos haluin lang natin saglit. Lagay tayo ng soy sauce. Tapos haluin natin. At hintayin lang natin na medyo maluto yung toyo na nilagay natin at ma-absorb ng ating karne. Tapos pag okay na, lagay tayo ng tubig at naglagay ako rito ng 2 litrong tubig kasi pakukuluan natin to ng mga more than 1 hour. Siguro approximately mga nasa 1 hour to 1.5 hours. Depende po yan sa karne na nabili nyo. Kasi gustong-gusto natin medyo malambot talaga yung ating karne pag nagkakaldereta tayo. Yung nadudurog na parang corned beef na. Tapos naglagay na tayo ng green at saka red chili at hiniwa lang natin to ng katamtamang laki. Tapos takpan natin at palalambutin natin ng 1 hour to 1.5 hours. Tapos after 1.5 hours, malambot na yung karne natin. Tapos nabawasan na rin yung ating sabaw. Haluin lang natin saglit. Tapos lagay na natin yung ating susunod na ingredients. Ito yung pinirito natin kaninang kamote at saka yung carrots.
Tapos sabay na natin yung ating green peas. At yung green peas natin ay ito yung nabili ko lang frozen. So luto na yan, boiled na yan, frozen, tapos sinabay na natin. Lagay tayo ng broth cubes para lalong ma-enhance yung lasa ng ating sarsa, ng ating caldereta sauce. Tapos lagay tayo ng konting asin at maglalagay tayo rito ng asukal. Tsaka hindi pwede na walang asukal yung caldereta kasi ito yung isa sa nagpapasarap doon sa inyong caldereta. Haluin natin saglit tapos takpan natin for another 5 minutes. Para maluto lang yung ating patatas at carrots. Then after 5 minutes, gagawin natin dito, lalagay na natin yung ating pinaka-sikretong ingredients which is na hindi pwede yung caldereta na walang liver spread. So naglagay tayo rito ng liver spread, isang lata. Haluin natin. Ito yung magpapalapot ng ating sarsa. At ito talaga yung magpapalasa dun sa ating caldereta. Tapos niyan maglalagay pa tayo ng tomato sauce. Ngayon, tulad ng sinabi ko kanina, yung ating caldereta, medyo masarsa to. Hindi tulad ng mga nakikita nating usual na caldereta na medyo tuyong-tuyo talaga, igang-iga. Ito kasi gusto natin ma-enjoy natin yung ating sauce mismo. Kasi para sauce pa lang, ulam na. Tapos itong nilagay natin, naglagay tayo ng cheese or queso, optional na lang po ito. Ngayon, pag medyo mahal naman yung queso sa lugar nyo, pwede naman kayo gumamit lang ng unsalted butter. Or di kaya wag na kayong maglagay kasi optional lang din naman yan. Haluin lang natin saglit. Tapos lagay na natin yung red at saka green bell pepper natin. At saka since na gusto natin sa ating green at saka red bell pepper medyo crunchy pa ng konti pag kinakain. So, siguro si-simmer lang natin yan for about 5 minutes para wag naman ma-overcook yung ating gulay. Pagkatapos nyan, pwede nyo ilagay doon sa malaking bowl at pwede na maghain at pwede na tawagin yung mga barkada, tropa o pamilya at pwede na natin i-enjoy yung ating masarap na beef caldereta. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe for today, please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. At huwag nyo na rin kalimutan na i-follow yung ating kusina sa Facebook. Thanks for watching at ito ang Kusina ni Dan Levy.